So ayun na nga guys, so meron tayong additional appliance sa smart devices natin, the Xiaomi Tower Fan 2. So alam nyo naman, marami na tayong gadgets, although I haven't made the reviews yet, maybe soon. Meron tayong Xiaomi ecosystem sa bahay, and it's fun na meron tayong mga smart devices that interact with each other. And itong Xiaomi Tower Fan 2 is a new addition that I'd like to share to you guys na I'm sure magugustuhan nyo rin siya. So let's take the unboxing first, and tingnan natin kung ano yung mga kasama and what we can expect from the box itself. So to give you some brief information about the Xiaomi Tower Fan 2, I don't think meron na nitong global version. Alam ko meron na nung global version para dun sa Xiaomi Tower Fan 1. Pero itong 2, wala pa akong nakikitang available. Right now, it's still the China version na meron tayo. At ang ganda niya guys, bagay na bagay siya, lalo pa dun sa mga upgraded nating mga living room area, sa mga rooms natin. It's very minimalist. Konting space lang yung kailangan mo in order for it to operate well. Hindi natatama yung mga conventional electric pa natin sa mga, alam mo yon, bintana, sa mga gilid-gilid ng pintuan. This is something na magandang i-add aesthetically dun sa mga furnitures natin that we have in our homes. Okay, so pag-usapan naman natin yung mga features niya. So according sa paper, ang noise profile niya is only at 28.7 decibels. Sobrang mahina lang yun. If you think about it, yung normal salita ng tao, normal conversation is about 60 decibels yung tunog. Pero ito, yung 30 decibel kasi is parang yung bumubulong ka lang. Pag bumubulong ka, ganun yung lakas ng tunog ng 30 decibels. So 28.7 is much lower pa doon. I can say that this fan is intelligently designed because yung controls niya, wala dun sa katawan or body ng mismong fan. Nasa tuktok siya ng fan. So hindi siya madaling mapaglaruan ng mga bata. Apart from that, yung grills niya really protects yung mga fingers ng mga anak natin para hindi nila maisuot yung daliri nila dun sa moving mechanism ng fan. Then this fan also has 100 gear wind speed. Well, it's basically just like 0 to 100, pero it's still comparable to the normal electric fans na meron tayo, the conventional fans na meron tayo sa bahay. More about that dun sa wind speed test na gagawin natin, which will be on a separate video. This also has smart functionality. So kung meron kayong Xiaomi smart clock or smart speaker, you can control this, especially if you can speak Mandarin, dahil China version to turn it off or turn it on, change the settings. And then finally, this fan is also an inverter fan. Mas matipid sa kuryente, although I haven't done some electricity or let's say Meralco test kasi kakabili ko pa lang nito siguro a week ago. Let's say paglabas ng bill ko medyo bababa yung kuryente natin. So yun, natapos din tayo sa pag-unbox. Ang daming balot na ginawa ni seller. Kudos to you seller MIIW sa Lazada kasi talagang protektado yung ating device. Ngayon, kung titingnan natin, ito yung mga kasama niya sa loob ng box. So nandyan yung base ng fan. Makita nyo, it's split in half para mas madali natin ikabit later. Nandyan din yung, of course, yung main unit natin, yung fan. Ayan, sobrang protektado siya. And yan naman yung cord niya. The interesting part sa cord na to is yung cord natin, may kasama na rin syempre siya nung pinaka-power brick. And then, kinakabit siya sa ilalim mismo ng fan. So, hindi siya pakalat-kalat or kailangan mo ikilin somewhere. Ang cute ng pagkakalagay niya sa ilalim para hindi siya makapatid sa mga naglalakad. Ilang fan nyo na yung napatid kayo at nadapa kayo at nasira yung fan, walang nanalo, di ba? So, naka-lock din yung mga mechanisms niya, especially yung mga rotor na moving.
para din hindi matagtag sa biyahe yung fan. And nakakabit na rin dyan yung warranty natin at saka yung manual. So, tanggalin natin. So, yung manual niya guys is in Chinese. Pero, hindi naman ako nag-worry kasi bukod sa yung instruction siya, madali namang i-follow yung pag-install and pag-setup ng fan. Meron din kasi siyang app na connected siya sa Mi Home app. So, hindi magiging issue kung paano siya ikabit. So, ayan, meron tayong base ng fan, yung pinaka-cord natin, at saka yung manual. Hindi naman masyadong komplikado. Nandiyan na rin naman yung mga tornilyo, yung screws na ikakabit natin para mas maging, syempre, para maging stable, may tayo natin yung fan. So, ayan guys, set up na natin yung fan. Ang unang gagawin natin dyan is pagdikitin natin yung pinaka-base niya na magkahiwalay. Meron naglalapat na mechanism dyan para alam natin na naka-fix na siya. And mali nga pala yung ginawa ko dito sa paglagay noong wire. Kasi sinuot ko siya from inside. Dapat isuot mo siya from outside. And before mo pa ilagay yung wire na yun, dapat ikabit mo muna yung pinaka-base niya. Masyado akong na-excite eh. So yan, nahirapan tuloy ako sa kanyang ikabit. Ayan. Kung ikakabit natin siya, kailangan from outside in. Tapos, screw muna natin yung pinaka-base doon sa body ng fan. Pag na-screw natin siya, madali na rin ikabit yung wire. May guide doon para hindi rin siya nakalawit-lawit. Susuot lang natin yung pinaka-pin noong power cord papunta dun sa pinaka-base ng fan. Sobrang madali lang siya. Pinakomplikado ko lang yung sarili ko sa umpisa. Ayan. Once may ikabit natin siya, your fan is good to go. Yan, okay na siya. Kita nyo yung sikip ng kwarto ko, diba? So ito, saktong-sakto lang siya kasi maliit lang talaga yung space ko. And 220 volts din naman, so hindi ka na mahihirapan. So your fan, your Xiaomi Tower Fan 2 is good to go. Watch out na lang guys dun sa second video natin sa wind test para makita nyo rin if this fan is ready for you. Thank you for watching.